Makinig ka muna, si Madam Luna ang bahala. Isang mapagpalang araw sa iyo, Madam Luna. Isa ako sa iyong maraming tagapakinig at tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rod. 40 taong gulang na ako sa kasalukuyan. Sa ngayon ay dito na ako naninirahan sa lalawigan ng Ongpin Street sa Binondo. At tulad ng alam ng marami, ang aming lalawigan ay kilala sa hanap buhay sa pang-aalahas na negosyo ko na rin sa ngayon. Isang karanasan ang hindi ko makakalimutan na nangyari sa aking kabataan na naging multo ng aking kasalukuyan. Nagsimula ito sa aming probinsya sa Vigan, Iloilo. Kababata ko noon si Annabel at palagi kaming masaya kapag magkasama. Kahit na labis itong tinututulan ng aming mga magulang dahil sa magkaaway ang aming mga angkan. Magkatunggali sila sa mga negosyo at awayan sa lupa ang mga dahilan. Ngunit sadyang mapaglaro ang pag-ibig at kapalaran. Dahil si Annabel pa, ang aksidente kong nabuntis noon, Madam Luna. Ano ka ba naman, Rod? Sa dinami-dami ng mga kababaihan dito sa Vigan, ay si Annabel pang iyong nadisgrasya. Kung sino pang kaaway ng ating angkan. Galit na sabi ng aking mama. At isa pa, napakabata niyo pa para mag-asawa, Rod. 16 ka pa lang. Dugtong naman ang aking papa. At sa kabilang panig naman, ay labis din itong tinutulan ng mga magulang ni Annabel. Kaya't walang usapan na naganap. Hanggang sa nabalataan ko na lamang na dinala nila sa Cebu si Annabel at simula noon ay wala na akong nabalitaan tungkol sa kanya. At kung kailan muling magkukrus ang aming landas, ay hindi ko na alam. Nagbagong buhay ako dito sa lungsod ng Maynila at naging isang engineer. Dito ko na rin nakilala ang aking asawa na si Milet na siyang nangangasiwa ng aming negosyo. Nagkaroon kami ng 2 anak na lalaki at naging matagumpay naman ang aming buhay. Maganda at mabait ang aking asawa. Ngunit sadyang may pagkamahilig ako noon sa mga babae, lalo na kung bata. Kaya't naging mapaglaro ako sa mga babae. Madalas kami ng aking kaibigan na si Randy sa bar hanggang sa makilala ko si Megan. Isa siyang waitress doon at 23 taong gulang. Sa una pa lang naming pagkikita, ay masasabi ko na nagkagusto na agad ako sa kanya. Sa palagi ko, Megan, mapapadalas kami ni paring Randy dito. Teka, sandali ho. Hindi ako babaeng bayaran dito Waitress lang ho ako. Sabi niya. Napatawa naman ako sa kanyang sinabi dahil dinig na dinig ko ito kahit na malakas ang tugtog sa aming paligid. Bakit? Wala naman akong sinabi na ganun Tanong ko sa dalagitang si Megan. Ay, sorry ho. Akala ko kasi yun ang iniisip ninyo sa akin At saka, pwede bang wag mo nang lagyan ng ho ang salita mo? Dahil hindi pa naman ako ganun katanda. Sabay kindat ko naman sa kanya. Simula nga noon ay madalas na kaming pumunta sa bar ni paring Randy. At kahit minsan ay ako na lamang mag-isa ang pumupunta upang makasama lamang si Megan. Naging mailap naman sa akin ang dalaga. Ngunit kalaunan, dahil na rin sa panunuyo ko sa kanya at pagpapakita na malinis naman ang aking hangarin, ay nakuha ko na rin ang kanyang loob. Hanggang sa matagpuan na lamang namin ni Megan ang aming mga sarili sa isang hotel. Kapwa kami walang saplot, ngunit hindi namin alintana ang lamig ng buong paligid dahil sa init ng aming mga katawan. Tinitigan ko ang kanyang kabuuan at marahan ko siyang hinalikan sa iba't ibang bahagi ng kanyang murang katawan. Naramdaman ko ang takot sa kanyang mga mata, kaya't agad ko siyang tinanong. Ito bang una mong karanasan? Oo, Rod. Ikaw ang una. Lalo akong nasabik sa kanya sa narinig kong yon. Ngunit naisip ko na dapat akong maging marahan dahil virgin pa pala siya. Marahan akong umulos sa kanya at napayakap siya ng mahigpit sa aking likod. At matapos lamang ang ilang sandali, ay ganap ko na siyang naangkin. Nakita ko pa ang pulang likidong pumapatak sa aming puting kumot, tanda ng kanyang pagkabirhen. Simula noon
ay hindi na siya nawala sa aking isip at patuloy kong pinagtaksila ng asawa kong si Milet. At bakit gabi ka na namang umuwi, Rod? Hindi ba may usapan tayo na susunduin mo ko sa shop today? Inis na sabi ng aking asawa. Oh, I'm sorry sweetheart. Hindi ko naman nakalimutan yun. Kaya lang, may kausap kasi kaming yung client eh. Sinama ako ng boss ko. Paliwanag ko. At bakit hindi ka malang sumagot sa mga tawag ko? Sweetheart, kailangan ko pang ipaliwanag na busy ako. Instead na magalit ka, maghanda ka na lang ng dinner. At sa aking pagtulog, ay lagi kong naaalala si Megan. Noon ko natiyak sa aking sarili na mahal ko nga siya at hindi tawag lamang ng pagnanasa ang aking nararamdaman. Kaya't bumuo ako ng isang desisyon. Nang magkita kaming muli, ay sinabi ko sa kanya na gusto kong umalis na siya sa kanyang trabaho at nais kong ibahay na siya. Natuwa naman si Megan sa aking desisyon. Marahil, ayun lamang ang kanyang hinihintay. Isang maliit na apartment ngunit kumpleto sa mga gamit ang kinuha ko para sa kanya. How do you like it, hon? Masaya kong tanong. Tumingin siya sa akin sabay halik sa aking pisngi. Thank you so much, hon. Sobra mo ako napasaya. Kung pwede ko nga lang sabihin kay Itay na nag-asawa na ako at papauwiin ko siya dito, ay ginawa ko na. Sambit niya. Oo nga eh, kaso alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Naiintindihan ko. Alam ko naman kung anong pinasok kong sitwasyon. So, in the meantime, asikasuhin mo muna yung business na ibinigay ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Yes, hon. Sobrang salamat talaga. Sabi niya, sabay yakap sa akin. Naginit ang aking katawan at may kung anong kakaibang sensasyon akong naramdaman sa pagkakataong iyon. Kaya't hinalikan ko ang kanyang mga labi. At ilang sandali pa ay napuno ng pag-ibig ang kwarto na yon, bagamat ito ay kasalanan. 4 na buwan ang lumipas at malaya naman akong nakakadalaw sa kanya. Nawili na rin ako sa lugar dahil tahimik at malayo sa ingay sa syudad. Hello, hon. Kumusta na? Bati ko sa maganda kong GF. Eto, hon. Okay lang at nag-e-enjoy ako sa business ko. Actually, hindi naman ako naiinip sa pagdalaw mo eh. Masaya niyang sagot. Binigyan ko siya ng flower shop business dahil yun daw talaga ang hilig niya, ang mag-arrange ng mga bulaklak. Eto, Han, magkape ka muna. Sandali lang ha. Nagluluto kasi ako ng paborito mong kaldereta eh. Wow! Gulat ko dahil na-excite ako. Sabi mo kasi dadalaw ka, kaya eto naisip kong ipagluto ka ng paborito mo. Sabi ni Megan. Actually, ang misis ko, hindi na ako naipagluluto ng madalas. Halos ang maid na lang sa bahay at palagi siyang abala sa negosyo niya. Nagtatampo na nga ako minsan eh. Kwento ko naman sa kanya at napangiti na lamang siya. Mabuti at marunong ka sa mga gawaing bahay at masarap ka magluto. Masaya kong sabi. Kusinero kasi ang tatay ko dati at bata pa lang ako nang tinuruan niya ako magluto. Sagot niya. Ano nga ang kinamatay ng mama mo? Tanong ko upang mas higit ko pa siyang makilala. Nawala siya dahil sa panganganak sa kapatid ko at ayaw nila kay Itay. Bakit daw? Mga mata pobre daw kasi ang lola ko at mahirap lang naman si Itay. Samantalang si mama ay nakakaluwag sa buhay. Ganun ba? Grabe naman pala. Sabi ko at sabay na pabuntong hininga. Kaya itinakwil nila ang mama ko. Nagkasakit daw ng malupa ang tatay ni Megan kaya't hindi na ito nakapagtrabaho pa. At dahil kailangan nilang mabuhay, ay sumama siyang magtrabaho sa pinsan niya sa club dito sa Maynila. Nang hindi nalalaman ng kanyang Itay ang klase ng hanap buhay niya. Ang alam ni Itay ay isa akong sales lady sa mall. Pero hindi niya alam na sa bar ako nakapagtrabaho, Rod. Pagtatapat niya, nalungkot ako sa aking narinig, Madam Luna. Dahil hindi ko naman siya maaaring panagutan dahil sa may pamilya ko. Pagkaraan ng 1 taon ay mas higit kong nakilala si Megan. Tunay nga na mapagmahal siya at maalalahanin. Mas madalas na lang ako nagdadahilan sa aking asawa
kung kaya't nagkakasama pa rin kami ng palihim ni Megan. At nararamdaman kong iba ang lalim ng pagmamahal ko sa kanya habang nagtatagal. Hanggang sa isang umaga, "Oh, Han, ano nangyari sa'yo?" Gulat kong tanong. Ewan ko ba? Basta palagi ako nahihilo at nagsusuka nitong mga nakaraang mga araw. Ha? Ganun ba? Gusto mo bang magpa-check up? Pag-aalala kong tanong. Hindi na muna. Magpapahinga na lang ako. Baka pagod lang to. Pagtanggi ni Megan, binuhat ko siya sa aming kama dahil nahihilo daw talaga siya at inihiga ko siya pagkatapos. Nang mapansin ko ang kwintas sa kanyang leeg, marahan ko itong binuksan dahil gusto kong malaman kung sino ang nasa larawan sa loob ng lakit ng kanyang kwintas. At laking gulat ko nang bumulala sa aking paningin ang larawan ng dati kong kasintahan na si Annabel. Ha? Si Annabel to ah? Gulat kong sabi nang bigla siyang magsalita. Kilala mo siya? Kilala mo ang mama ko? Oo, siya bang mama mo? Napaupo siya bigla sa kanyang kinaroroonan. Oo, bakit mo siya kilala? Tanong niya sa akin. Ang sabi mo dati ay pangalawang asawa lamang ng iyong inayang Tatay Mando mo. Kung ganun, sino ang tunay mong ama? Nanginginig kong tanong. Hindi ko po siya nakikita. Hindi ko siya kilala. Ang kwento ni Mama ay kaaway daw ng pamilya niyang aking naging papa. Kung kaya tinala siya ng kanyang pamilya sa Cebu noon upang ilayo. 2 buwan daw siyang buntis nun sa akin at pagkalipas ng 2 taon ay nakilala naman niya si Itay. Paliwanag niya. Napaiyak na lamang ako sa kanyang sinabi at napahawak sa aking muka. Ang pangalan daw ng aking ama ay Rodrigo Aguilar. Dugtong pa niya. Kung ganun, ikaw ang anak ko. Ikaw ang anak namin, Annabel. Nagulat naman siya sa aking sinabi at ayaw niyang maniwala. Hindi totoo yan. Pero Megan, ako si Rodrigo Aguilar, na iyong ama. Malakas kong sigaw at tuluyan akong lumabas ng bahay na yon at iniwan ko siya. Hinabol niya ako at tinawag ngunit para akong walang narinig. Sumakay ako sa aking kotse at dumiretso sa isang bar. Magdamag kong nilasing ang aking sarili. Diyos ko, bakit nangyari sa akin to? Ito bang ganti sa panluloko ko sa aking asawa? Bakit? Bakit ang anak ko pa? Sambit ko habang umiiyak. Matapos ang pangyayaring yon, ay muli akong nakipagkita sa kanya. At nagdesisyon akong makipaghiwalay, ngunit isang katotohanan pala ang mas dudurog sa aking puso. Buntis ako, Rod, at wala akong pakialam kung totoo man ang sinasabi mo. Ayokong mawala ka sa akin, Rod. Sabi niya habang umiiyak. Ano? Buntis ka? Oo, Rod. 2 buwan na akong buntis at hindi ko kayang wala ka. Pero Megan, hindi mo alam ang sinasabi mo. Anak kita, naiintindihan mo ba yun? Pwes, wala akong pakialam kahit sino ka pa. Magpapakamatay ako kapag iniwan mo ko. Megan, huwag mo namang gawin sa akin to. Pakiusap ko, ngunit hindi siya nakinig. Sa ngayon ay patuloy ko pa rin siyang dinadalaw, ngunit hindi na kami nagsisiping tulad ng dati. Nais kong tuluyan ang kumuwala sa sitwasyong ito, Madam Luna. Dahil sa tuwing makikita ko si Megan, ay parang tinutusok ng balisong ang aking dibdib. Lalo na ngayon na malapit na siyang manganak at hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Isang alalahanin din ang nabubuo sa aking isip kung paano ko ipagtatapat sa aking asawa ang aking sitwasyon. At matatanggap pa kaya ako ng aking pamilya sakaling malaman nila ang aking nakaraan at nabuntis ko ang sarili kong anak? Gumagalang, Rod ng Maynila. Hay naku, Rod, napakabigat ng sitwasyong kinasasadlakan mo. Hindi to basta pagkakamali lang, kundi isang katotohanan kahihirap tanggapin. Ang mga desisyong ginawa mo noon ay unti-unting humabol sa'yo. At ngayon ay sabay-sabay na bumagsak sa iyong konsensya. Sa ganitong sitwasyon,
Hindi na sapat ang pagtakbo o pagtatago. Kailangan mong harapin ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. May mga sugat na hindi kayang pagalingin ng katahimikan. At may mga kasalanang mas lalong lumalala kapag patuloy na tinatakpan. At ngayon mga Muniz, kung kayo ang nasa kalagayan ni Rod, ano ang tama niyang gawin? Aamin ba siya sa asawa at pamilya? Paano haharapin ang isang kasalanang hindi na mababawi? I-comment lang ang masasabi at maipapayo ninyo sa comment section. Baka ang payo ninyo ang maging liwanag sa isang pusong lubog sa dilim. Ako si Madam Luna at tandaan ninyo, bawat desisyon may kapalit. Hanggang sa muli, paalam!